Magandang gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing gabi para sa mga kwentong kababalaghan, hiwaga, at kilabot. Ngayong gabi, may isa na namang kwentong magpapatayo ng balahibo mo. Kaya siguraduhin mong nakapikit ang mga bintana, nakalock ang pinto, at nasa ilalim ng kumot ang mga paa mo. Dahil ito, ang kwento ng multo ng jeepney. Jeepney ng lagim. Multo sa huling sakay. Ako si Alan, isang jeepney driver ng rutang Cubao-Fairview. 5 taon na akong nagmamaneho sa parehong ruta. Araw-araw, iisa ang ikot. Puno ng pasahero sa umaga, kaunti na lang sa gabi. Pero mas gusto ko ang biyahe sa gabi, tahimik, walang masyadong traffic. Pero may ibang katahimikan na minsan ay nakakabingi. Ang jeep ko, luma na pero matibay. Bawat pinto at bakal ay may kaluskos. Parang may buhay ang makina. Pero mas sanay na ako sa ugong nito kaysa sa ingay ng lungsod. Noong unang gabi na may nangyari, bandang 9:09 na ng gabi. Konti na lang ang pasahero, patapos na ang ikot ko at pabalik na ako sa terminal. Habang papunta ako sa may Litex, may sumakay na babae, maputla, mahaba ang buhok, mapungay ang mata, pero ang pinakatumatak sa akin, ang kanyang pananahimik. Hindi siya nagtanong ng pamasaheng sakto. Hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso lang siya sa hulihan. Sa pinakadulo ng jeep, sa gitna ng katahimikan, maririnig mo lang ang kaluskos ng kanyang palda at ang mahinang paghinga niya. May sumakay pa, mga 2 estudyanteng lalaki, tumabi sa kanya. Pero pag upo nila, ay agad silang lumipat sa gitna ng jeep. Halatang hindi komportable. Tiningnan ko sa rearview mirror. Nandoon pa rin siya, nakaupo, hindi gumagalaw, wala man lang reaksyon. Pagdating sa dulo ng ruta, ako na lang ang natira. "Miss, tapos na po ang biyahe," sabi ko habang lumingon. Wala siyang sagot, hindi gumalaw, hindi tumingin. Lumapit ako para tapikin siya, ngunit sa isang iglap, wala na siya, literal. Biglang naglaho sa harapan ko, nawala. Napaupo ako sa sahig ng jeep sa takot. Mula noon, paulit-ulit na siyang lumilitaw. Gabi-gabi, laging sa pinakahuling biyahe, may mga pasaherong nagsasabi, "Kuya, ang lamig sa likod." May sumisinghot po sa likod pero wala namang tao. "Kuya, pwede bang huwag kaming dadaan sa may overpass ng Tandang Sora?" Isang araw, kinausap ko ang mga kapwa ko jeepney driver. "Ah, si Maya?" Sagot ni Mang Celso, isang veteranong driver. 4 na taon na siyang sumasakay pero matagal nang patay yon. Ayon sa kwento, si Maya raw ay estudyante ng isang kolehiyo sa Fairview. Na-hold up sa jeep, tinaga sa leeg, iniwan sa may gilid ng daan, duguan. Hindi nakilala agad ang bangkay. Matagal bago nahanap ng pamilya, doon na siya nagsimulang magpakita. Sa parehong rutang Cubao-Fairview. Isang gabi, hindi ko na kaya. Nagdasal ako, nagbitbit ng rosaryo. Tinakpan ko ang rear view mirror, pero habang bumibiyahe ako, naamoy ko ang luma at malamig na pabango. Parang amoy rosas na naninikip sa ilong. Biglang bumigat ang jeep, para bang may dumagdag na bigat sa hulihan. Narinig ko ang kaluskos, ang marahang hinga. Sa salamin sa gilid, anino lang ang nakita ko, isang babaeng nakaupo, hindi gumagalaw. Huminto ako, bumaba, tumakbo, hindi na ako muling nagmaneho. Ngunit ito ang hindi ko malilimutan. Isang linggo pagkatapos kong huminto, habang naglalakad ako sa kahabaan ng Commonwealth, may dumaan na jeep sa harap ko. Pamilyar ang plate number. Ang jeep ko, at sa likuran, sa pinakadulo, may babaeng nakaupo, maputla, mahaba ang buhok, at titig na titig sa akin. Simula ba'y kwento lang ito ng multo sa jeep? O baka isa ito sa mga kaluluwang hindi matahimik, naghahanap ng hustisya o ng makakasama? At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan.
Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.